Madalas nating marinig ang mga salitang Tagalog, Pilipino at Filipino, at madalas din nating napag-akala na pare-pareho lang ang mga ito. Pero alam mo ba, may malinaw na pagkakaiba ang bawat isa at may sarili silang kwento sa kasaysayan ng ating bansa. Halina't ating alamin ang kanilang kasaysayan. Sa katunayan, magkakaiba talaga ang kahulugan ng Tagalog, Pilipino at Filipino. Kahit pareho sila naging batayan ng ating wikang pambansa sa iba't ibang panahon. Magkaiba ang konsepto at pinagmulan ng mga ito, at iyan ang ating tatalakayin ngayon. Magsimula muna tayo sa Tagalog. Ito ang wikang malawakang ginamit sa National Capital Region o Metro Manila, pati na rin sa buong relihiyon ng Katagalugan. Kasama na rito ang Bulacan, Batangas, Cavite, Rizal, Laguna, Quezon, Mindoro at Marinduque, at malaking bahagi na rin ng Palawan. Dahil sa malawak na paggamit nito, opisyal nang kinilala ni dating Pangulong Manuel L. Quezon ang Tagalog bilang batayan ng ating wikang pambansa noong December 1937. Mula roon, sinimulan na rin itong ituro sa lahat ng paaralan sa buong kapuluan noong 1940. At lumipas ang panahon at taong Agosto 1959, iniutos ni dating kalihim ng edukasyon na si Jose Romero na tawagin itong Pilipino sa halip na Tagalog lamang. Ginawa ito upang mabawasan ang pagkakahati-hati ng mga tao base sa kanilang rehiyon. At dahil na rin ang ating bansa ay tinawag na Pilipinas. Tama lang na ang wika natin ay magkapangalan sa atin, tulad ng ginawa ng ibang bansa sa mundo. Gayunpaman, dahil mayroon tayong mahigit na 135 na katutubong wika sa buong kapuluan tulad ng Cebuano, Ilocano, Hiligaynon at marami pang iba, nananatiling pinagdedebatehan ng marami ang napiling Tagalog bilang tanging batayan ng ating wikang pambansa. Dahil dyan, dito pumasok ang mas malawak na konsepto ng Filipino. Una itong nakasaad sa Saligang Batas ng 1973, kung saan iniutos na dapat gumawa ng hakbang ang bansa para paunlarin at formal nang itatag ang isang wikang panlahat na tawaging Filipino. Ngayon, ang wikang Filipino ang ating pangunahing wika ng komunikasyon sa buong bansa. Ito ay tinatawag na buhay na wika. Patuloy itong lumalago. Sumasama ang mga salita mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. At patuloy na pinag-aaralan at pinapaunlad ng mga paaralan at universidad hanggang ngayon. Bago tayo magtapos, isang mahalagang paalala. Hindi natin kailangang papiliin ang isa't isa. Ang Tagalog ang ating pinagmulan, ang Pilipino ang naging hakbang natin noon, at ang Filipino ang nagbubuklod ng wika ngayon. Igalang natin ang lahat ng wika sa Pilipinas at gamitin ang Filipino bilang tulay para magkaunawaan tayong lahat. Para mabilis nating matandaan, pag sinabi nating Tagalog, ito ang katutubong wika ng rehiyon. At pag sinabi nating Pilipino, ito ang lumang katawagan sa pambansang wika base sa Tagalog. Pag sinabi naman nating Filipino, ito ay moderno, malawak at opisyal na pambansang wika natin ngayon. At tandaan, ang Ingles at Filipino ang dalawang opisyal ng wika ng bansa. Kaya sa susunod na may magtanong sa iyo, alam mo na ang tamang sagot. Ang pag-alam sa pagkakaiba nito ay pagpapahalaga na rin sa ating kasaysayan at pagkakaisa bilang mga Pilipino. Muli, ako si Ginoong Pancho, kasama mo sa pag-aaral para maging handa ka sa hinaharap. Muli, salamat sa panonood. Bye-bye!